Isang magandang araw po muli at thank you po. Nawa isang araw, pagkaloob ng Panginoon tayo po ay magkita-kita. No po? At ang ating puminsay ay sa Mark chapter 1 verse 14 to 15, the message of Jesus. At ang sabi po roon, Mark 1:14-15, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Sa 15 po, na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Alam nyo, lagi pong nagagamit yung word na Ebanghelyo, pero pag pinag-aralan niyo po sa Romans chapter 6 verse 3 to 4, ang Ebanghelyo po ay yung ginawa ng Panginoon para tayo'y masave. Kaya lang, yung iba ang layo ng ibig sabihin na Ebanghelyo, no? Ang akala po nila, yung magbahagi lang, no? At para sila ay mapunta o magpunta sa simbahan. Pero ang linaw po that as Jesus is called the preacher, di lang po siya healer. Nangaral siya ng Gospel of the Kingdom. At ang sabi niya rito, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, magsisi at manampalataya sa mabuting balita. Nawa po mangyari po ito sa atin na tayo po ay tunay na nga pong nakarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Ano po? Na siya po ay namatay, nalibing para sa ating mga kasalanan. May regalo siya na buhay na walang hanggan. Bakit the time is fulfilled? Kasi po ang haba po ng oras na pinagmasdan natin sa Biblia na mga hayop na pinapatay para pangtakip sa kasalanan. Ngayon, sa oras na ito, hindi lang tatakpan, kundi hugasan na ng Panginoon. Ano po? Ito ang panahon na ang anak ng Diyos ay napunta sa lupa, ano po, at kanya pong isasagawa ang katuparan ng lahat ng kautusan. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang Panginoon ang namatay. At kaya nagbigay na siya ng panibagong pagkaataon. Ito po ay pagkaataon sa biyaya. Ano po? Ito po ay panahon ng paipagkasundo, reconciliation. Ito po ay panahon na yung dating alitan ng Diyos sa tao ay maging sakdal na maayos. Ano po? At kaya kung sino mang hihingi ng tawad ay siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya dapat malaman po natin anong panahon na po ba tayo nabubuhay ngayon. Hindi po na kailangan ng Diyos ngayon ang offer ng tao o gawa ng tao dahil may ginawa na si Jesus. At ngayon ang panahon, ang banal na espiritu ay gagawa ng panibagong pagkataon para baguhin ang puso ng tao. Ngayon ang panahon para basahin natin ang kumpletong salita ng Diyos. Hindi na ang propeta o mga ekstrang mga salita ng tao, hindi na po. No? Kaya ang sabi ng ng 1 Corinthians 13 verse 9, whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Ano po? And then the kingdom of God is at hand. This time, the kingdom of God is not any kingdom na paghahari ng tao. No? Paghahari sa isang teritoryo. Ano po? At sila'y nagsasakupan, nag-iinggitan. Ang gusto ng Diyos ngayon ay maghari siya sa puso ng mga tao. Ano po? At siya po rin naman ay hari ng lahat at hari ng panibagong mundo na gagawin isang araw at siya po ang hari ng langit at lahat ng sangnilikha. Kaya lang hindi po ito naintindihan ng mga ibang Hudyo. Kaya nilagyan siya ng doon sa nung namatay siya sa cross, nilagyan siya ng hari daw ng mga Hudyo doon sa ibabaw ng kanyang ulo bilang lettering. Ano po? So, ang kaharian po ng Diyos, kasama po dyan ang kalooban ng Panginoon. Ano po? Yung kaharian ng Diyos, kasama po dyan yung physical na establishment ng kingdom ng Diyos isang araw na wala ng pag-iyak, wala ng kalungkutan. Ano po? Lahat po yan bahagi po ng kingdom ng Diyos. Ano po? At lahat po, yung total conclusion ng lahat ng bagay kung ba't ginawa ng Diyos ang lahat-lahat ng ito sa sangnilikha ay sa kaharian ng Diyos. Ano po?
Kahit po yung kakumpletuhan ng ating ng gospel, ano po, kaya tayo isinave, kaya po yung Israelite din ay sinave, ano po, kaya nangyari mga bagay na to. Lahat po yan papasok doon sa paghahari ng Diyos sa atin. Ano po. So, napakaliwanag po ng sabi ng Hebrews 9:27. Mag-ingat po tayo, no? Kasi itinakda sa tao na mamatay na minsan pagkatapos ito'y paghukom. Mahalaga po na maintindihan natin yan na ang action po natin sa mensahe ng Panginoon bilang mga ngaral ay napakahalaga. Ano pong action yon? Nawa tayo po'y magsisina at manampalataya sa Panginoon bilang tagapagligtas. Walang kwenta po yung mensahe yon. Alam nyo, ang Panginoon nagpagaling, ang Panginoon po ay naghimala, pero ang pinakamagandang ginawa niya para sa atin, nang siya'y nangaral, at ang pinakamagandang magagawa mo ngayon, nang ikaw naman ay tumugon sa kanyang mensahe. 2,000 taon na po ang mensaheng ito, pero nakakalungkot. Marami pa rin pong tao ang nalilito kung ano ba talagang mensahe ng Panginoong Hesus. Nawa sa iyo ay malinaw na. Nawa tinanggap mo na siya bilang tagapagligtas. Ang regalo niya ay nasa iyo na. Panginoon, salamat po sa mensahe sa araw na ito. Nawa kayo ang siyang patuloy na magmensahe sa puso ng bawat isang nakikinig. Maraming salamat po. Ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po muli si Pastor Paul Jason Borja nagsasabing kailangan natin ang Panginoon. Papuri po sa Kanya lamang.